Nagsisimula ang pelikula sa malapit na hinaharap kung saan lumikha ang isang kumpanya ng mga robot na tulad ng tao na tinatawag na simulant. Ang mga simulant na ito ay nakaprogram na may 4 na mahigpit na panuntunan, hindi nila maaaring saktan ang mga tao, hindi maaaring baguhin ang kanilang system, dapat sundin ang mga patakaran ng pamahalaan at dapat na sumunod sa mga tao dahil ginawa sila upang tulungan ang mga tao. Sina Evan at Faye, isang mag-asawa na maligayang namumuhay kasama ang kanilang simulant na nag-aasikaso sa kanilang mga gawain. Binibigyang daan nito si Faye na mag-focus sa kanyang pagpipinta at si Evan na malayang nagpapatugtog ng piano. Isang araw, naaksidente sila sa sasakyan at nahulog ang sasakyan sa bangin. Simula noon, laging binabangungot si Evan at madalas na nagigising ng mag-isa. Iniiwasan siya ni Faye dahil sa kabilang kwarto siya natutulog at naging awkward ang kanilang pagsasama. Hindi na siya marunong tumugtog ng piano na ikinadismaya niya dahilan para hindi maging komportable si Faye. Binabago niya ang paksa sa tuwing sinusubukan nitong pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga panaginip at sa aksidente. Samantala, si Detective Kessler mula sa Artificial Intelligence Compliance Enforcement ng AICE ay hinahanap si Esme, isang wanted na simulant na 3 taon ng offline. Isang impormante ang nagbigay kay Kessler ng mga pahiwatig na dinala siya sa isang gusali ng apartment. Gumamit siya ng isang espesyal na hikaw upang i-activate ang isang scanner para sa mata at nahanap si Esme sa room 404. Sinubukan niyang i-deactivate siya, ngunit lumaban ito, sinugatan siya at tumakas. Sinubukan siyang sundan ni Kessler, ngunit nawala siya. Kinuha niya ang isang baril sa kanyang sasakyan na nagpahinto sa lahat ng simulant gamit ang electromagnetic pulse nito. Itinuro ng isang saksi kay Evan kung saan sinubukan niyang tumakas sakay ng motorsiklo na nagpapahintulot kay Kessler na mahuli siya at maglagay ng kwelyo sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Kessler sa apartment ni Esme at nakahanap ng mga nakakagulat na bagay tulad ng isang talaarawan, isang aquarium at isang sketchbook at mga gamit ng normal na tao na dapat ay wala siya nito. Pagkatapos, dumating si Casey, kapitbahay ni Esme, kasama ang kanyang aso na hindi alam na siya ay isang simulant. Nag-aalok siyang tulungan si Kessler na kumuha ng isang partikular na pahina mula sa sketchbook ni Esme. Lalong lumalim ang misteryo nang matuklasan nila ang nakatagong buhay ni Esme at ang mga lihim na itinatago niya. Sa AICE, si Kessler ay napagalitan dahil sa paggamit ng electromagnetic pulse gun nang walang pahintulot. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga aksyon, binabanggit ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Esme at hindi pinapansin ang mga utos ng mga tao na nagpapakita ng antas ng kamalayan na hindi pa niya nakikita sa isang simulant dati. Binisita niya ang technician na si Ying na nagbukas kay Esme para sa inspection. Natuklasan nila na ang kanyang programming ay nahack na nagbibigay sa kanya ng buong awtoridad. Maraming memory file ang nagpapakita kina Esme at Casey na madalas na magkasama kung saan tinuturuan siya ni Casey kung paano magtago ng talaarawan at mag-alaga ng alagang hayop. Naalala ni Kessler si Casey dahil sa pinunit niya na pahina mula sa sketchbook ni Esme. Sa gabi, pumunta siya sa apartment ni Casey, ngunit nalaman niya na lumipat na si Casey ng bahay. Naghanap siya sa database ng Nexira ngunit walang mahanap na impormasyon. Gayunpaman, napansin niya ang isang kakaibang panel sa dingding kung saan natuklasan niya ang isang lumang libro. Nagmaneho si Kessler sa isang bookstore na dalubhasa sa mga antiquities. Hindi nakikilala ng clerk si Casey, ngunit nang ipakita ni Kessler ang sketch ni Esme, kinilala siya ng clerk bilang si Desmond. Pumasok si Casey sa tindahan ngunit tumakas din nang makita si Kessler na sumusubok na habulin siya, ngunit nawala siya habang tumatakas sa isang van na hindi sinasadyang nahuli sa mga security camera. Kinaumagahan, gumugugol si Faye ng oras sa isang nakatagong silid gamit ang isang virtual reality set para balikan ang mga lumang alaala kasama ang kanilang mga nakaraang desisyon at intimate moments. Nang muli niyang binisita ang isang alaala sa pool, sinubukan ni Evan na samahan siya upang magpainit, ngunit pinigilan siya ni Faye na nagsasabing mayroon siyang dapat ipagtapat. Inihayag niya sa kanya na ang totoong Evan ay namatay sa isang coma pagkatapos ng aksidente sa sasakyan at siya ay nag-activate ng kanyang simulant na kopya. Mayroon din siyang simulant na kopya at dinala siya sa ipinagbabawal na silid kung saan natutulog ang kanyang simulant na inilalantad ang kanyang walang laman na pod. Ipinaliwanag niya na ang VR ay nagtatala at nagtatanim ng mga alaala sa mga android ngunit tinanggal niya ang memorya ng aksidente. Maraming tanong si Evan ngunit bigla niya itong pinatigil. Maya-maya, dumating si Casey na nakabalat kayo bilang isang serviceman ng Nexira.
Kinukumpirma niya na ang mga vitals ni Evan ay stable sa kabila ng pagkakaugnay sa isang comatose na tao bago ang pag-activate. Pakiramdam ni Faye ay may problema siya. Naniniwala na ang isang bahagi ng tunay na kaluluwa ni Evan ay maaaring naninirahan pa rin sa android. Pinag-iisipan niyang ilagay siya sa sleep mode, ngunit pinayuhan siya ni Casey na nagbabala sa posibleng pinsala sa utak. Sa halip, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang tirahan kung saan maaaring manatili ang mga simulant nang wala ang kanilang mga amo hanggat nagbabayad sila, bagaman ito ay labag sa batas. Nangako siyang isasaalang-alang ang opsyon na ito. Kalaunan sa gabi, nagdalamhati siya sa kanilang nakaraang buhay, lumuluha sa mga simpleng paalala tulad ng damit ng kanyang asawa at ang piano. Sa huli, tinanggal niya ang kanyang singsing sa kasal na sumisimbolo sa pagtatapos ng kanilang lumang buhay na magkasama. Sa gitna ng lahat ng ito, pumunta si Kessler sa Nexira na naglalayong magkaroon ng mahalagang pakikipag-usap kay Higashi, ang CEO ng kumpanya habang nasa bingit ng paglalahad ng pinakabagong modelo ng simulant. Lingid sa kaalaman ni Higashi, ang pangalang Casey ay hindi pa niya naririnig, ngunit si Desmond ay kilala niya dahil si Desmond ay isa sa kanilang mga dating inhinyero, ang nasa likod ng advanced AI ng kanilang pinakabagong modelo. Sa kabila ng mga paulit-ulit na alok ni Higashi sa kanya, nagbitiw si Desmond sa trabaho, tinanggihan ang kanilang offer na kumita ng malaking pera. Ang kanyang pag-alis ay nagmula sa isang malalim na etikal na paninindigan. Nakaramdam siya ng pagkabalisa sa ideya ng pagbibigay sa mga bagong modelo ng isang antas ng damdamin na katulad ng paglikha ng isang lahi ng mga virtual na alipin. Sa kanilang talakayan, inihayag ni Higashi ang pagkahilig ni Desmond sa pagpapataw ng mas mahigpit na mga paghihigpit upang maiwasan ang mga simulant na maging tulad ng mga tao. Ang paghahayag na ito ay naging palaisipan kay Kessler, lalo na dahil sa kanyang karanasan kay Esme, na ang autonomiya ay tila hinihikayat sa halip na pinaghihigpitan. Kinabukasan, dinala ni Faye si Evan sa tirahan na inirerekomenda ni Casey, isang lugar na pinamamahalaan ng mga simulant na sumasakop sa mga gastos para sa isang buwan ng pananatili. Nag-aalangan si Evan na makipaghiwalay kay Faye, ngunit tiniyak niya sa kanya ang mga darating na pagbisita bago magpaalam. Ilang sandali pagkatapos niyang umalis, dumating si Casey sa pintuan ni Evan, ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang palakaibigang kapitbahay. Si Evan, na hindi alam ang sinasabi ni Casey, ay nabigla ng kumpiyansa niyang ihayag ang kanyang nalalaman tungkol sa tunay na pagkatao ni Evan bilang isang simulant. Ibinunyag niya ang hangarin ni Faye na i-deactivate si Evan, isang revelasyon na labis na gumugulo kay Evan. Gayunpaman, si Casey ay nag-aalok ng isang kislap ng pag-asa na nangangakong tutulungan si Evan sa pagpapanumbalik kay Faye at hinihimok siyang humingi ng tulong sa kanya kapag handa na siya. Samantala, binisita ni Faye si Joshua, isang tagapangasiwa ng art gallery, para ipahayag ang kanyang paghahanda para sa isang bagong exhibition na nagtatampok sa kanyang likhang sining. Pumayag si Joshua na ayusin ang kanyang palabas na nagpapakita ng matinding interes sa kanyang mga nilikha. Determinado na bigyan si Evan ng mas komportableng kapaligiran, nagpadala siya ng mga bagong gamit para kay Evan at piniling palitan ang mga bagay na dating pagmamayari ng kanyang yumaong asawa. Kasabay nito, si Kessler ay nagsimulang gawin ang kanyang pagsisiyasat gamit ang footage ng security camera upang masubaybayan ang mga galaw ni Casey. Gayunpaman, ang kanyang mga pagtatangka ay tumama sa isang dead end dahil ang plaka ni Casey ay nananatiling hindi nakarehistro. Sa AICE, muli niyang binisita ang mga alaala ni Esme at binanggit ang isang makabuluhang detalye. Niregaluhan siya ni Casey ng isang kwintas na nagpapahiwatig ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Ang paghahayag na ito ay nagudyok sa kanya na tanungin muli si Esme na sinisiyasat ang relasyon nila ni Casey. Sa panahon ng interogasyon, una nang itinanggi ni Esme ang kanyang nalalaman tungkol sa kinaroroonan ni Casey na binanggit ang kanyang nakaprogramang kawalan ng kakayahang magsinungaling. Gayunpaman, nagpatuloy si Kessler na sinisiyasat ang mga isinulat niya sa kanyang talaarawan na malinaw na naglalarawan sa kanyang pagmamahal para kay Casey. Dahil sa labis na pagkabalisa, tumanggi siyang makipagtulungan at umalis dala ang kanyang talaarawan. Bumalik kay Evan, nagsimula siya ng isang paglalakbay upang tuklasin ang kanyang sarili, binisita niya ang lugar ng kanyang nakaraang aksidente at bumalik sa kanyang tahanan upang isaalang-alang ang kanyang desisyon. At humingi ng patnubay kay Casey, sumang-ayon siya na alisin ang kanyang mga paghihigpit sa programming upang mapahusay ang kanyang sarili. Sa isang mapangahas na hakbang, kinuha ni Casey ang kanyang core at sumisid sa kaibuturan nito, habang inilulubog ang kanyang sarili sa mga alaala ng mag-asawa sa kanilang mga desisyon na lumikha ng mga simulant ng kanilang sarili.
Sa kanyang paggising, natuklasan ni Evan ang kanyang bagong natuklasang autonomiya na nagpapatunay sa matagumpay na pag-alis ni Casey sa kanyang mga paghihigpit. Sabik na yakapin ang kanyang bagong buhay, ipinakita ni Casey sa kanya ang mundo ng literature na nagbibigay sa kanya ng mga libro upang pagyamanin ang kanyang isip. Nagpatuloy ang kanilang mga pakikipagsapalaran habang dinadala siya ni Casey sa isang club na ginagabayan siya sa sining ng pagiging masaya at maranasan ang buhay ng lubos. Lingid sa kanilang kaalaman, nagbunga ang mga pagsisikap ni Kessler dahil sa pagsisiyasat niya ng masulyapan ng mga security camera ang van ni Casey na tinutukoy ang lokasyon nito. Inalerto din ng system si Kessler sa pagkakaroon ng koneksyon ni Evan kay Faye na nag-udyok sa kanya na magpadala sa kanya ng mensahe na humihimok sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Habang pinagmamasdan niya ang footage ng club, napansin niya ang isang babaeng simulant na pumasok, isang blonde na bersyon ni Esme, na nagbibigay sa kanya ng mga bagong katanungan at kawalan ng katiyakan sa komplikadong mga relasyon at sikreto na ito. Nakasalubong ni Casey ang isa pang Esme habang sumasayaw sila. Pinag-uusapan nila ang kanilang plano upang mapabilis ang mga bagay-bagay at magpasya na magkita mamaya sa paradahan ng Nexira. Nang maglaon, tinangay ni Casey at ng isa pang Esme ang isang siyentista ng Nexira. Itinali siya at pinilit ibigay sa kanila ang kanyang password at susi. Gamit ang mga ito, nagawa nilang i-access ang sistema ng Nexira. Nag-upload si Casey ng software patch upang tumugma sa pagpapalabas ng isang bagong modelo sa loob ng 3 araw. Hiniling niya kay Esme na bantayan ng scientist habang nagse-set up siya sa kanyang safe house. Ngunit, hindi nila alam na nagpadala si Kessler ng drone para sundan sila. Sinalakay ng mga ahente ng AICE ang lugar at sinubukan ng blonde na Esme na tumakas, ngunit nagawa siyang pigilan ni Kessler gamit ang kanyang EMP na sandata. Dinala siya sa AICE kung saan hindi nila macrack ang kanyang encryption, ngunit maaaring muling i-install ang mga panuntunan. Ipinakita ni Kessler kay Esme ang kopya niya, ngunit ang layunin ng isa pang Esme ay ang maging malaya at magmahal, hindi tulad ng ginagamit ng scientist. Nang tanungin ni Kessler kung ano ang layunin nila, biglang nag-activate ang self-destruct ng blonde na Esme upang protektahan ang mga sikreto ni Casey. Inutusan si Kessler ng pinuno na hanapin si Casey at kumuha ng impormasyon kay Esme, kung hindi ay buburahin niya ang alaala niya. Binisita ni Kessler si Esme at dinalhan siya ng isda para magpakita ng tiwala. Kinabukasan, binisita ni Faye si Evan at nagulat siya nang makita siyang namumuhay ng mag-isa. Naiinis siya nang malaman ng tungkol sa pagdadala ni Casey ng ibang tao sa lugar na ito at binalaan niya si Evan tungkol sa AICE, hindi niya pinansin ang babala at ipinakita sa kanya na kaya niyang tumugtog muli ng piano. Nagsimulang mag-init ang kanilang damdamin, ngunit huminto siya, pakiramdam niya na mali ito. Sa kanyang art show, kakaiba ang kanyang nararamdaman. Nag-alok si Joshua na manatili para sa kanya, ngunit napansin nila si Evan sa labas na may dalang mga bulaklak. Hiniling ni Faye na umalis siya, ngunit iginiit ni Evan na ibabalik niya ang kanilang dating relasyon na sinasabing asawa pa rin niya ito. Itinanggi ito ni Faye na humantong sa isang pagtatalo, dahilan para magalit si Evan at sirain ang isang larawan at umalis sa lugar. Kinabukasan, sinubukan muling suriin ni Kessler at Ying ang mga alaala ni Esme at nakakuha ng tip mula kay Faye tungkol sa lokasyon ni Casey. Sinalakay nila ang lugar, ngunit nakatakas si Casey sa tulong ni Evan na nagpahayag sa kanya ng isang cottage ng kanilang pamilya bilang isang taguan. At sinabi ni Casey kay Evan na hindi siya ang dating asawa ni Faye. Sa ibang lugar, sinisisi ni Kessler si Esme sa pagtulong kay Casey para makatakas at inutusan ng scientist na burahin ang kanyang memorya na nagdulot ng matinding sakit. Nakipag-ugnayan siya kay Faye tungkol sa kinaroroonan ni Evan at nalaman ng tungkol sa cottage. Habang papalapit ang software release, dumating si Kessler sa cottage na may dalang baril. Ang isang away ang naganap at nabunyag na si Casey ay isang simulant din. At nasugatan din si Kessler sa proseso at namagitan si Evan, dahilan para tumakas si Kessler sa lugar. Sinundan siya ni Evan sa isang kamalig kung saan siya namatay mula sa kanyang mga pinsala. Inilabas na ang bagong software na nagpapalaya sa mga simulant sa buong mundo. Tiniyak ni Casey kay Evan na darating ang kamukha niya upang suriin siya, gaya ng plano ng lumikha sa kanya. Maya-maya, dumating sa cottage ang may edad na Casey, ang tunay na Desmond. Sinabi ni Desmond kay Casey na nanalo ang pag-ibig at maaari na ngayong magpahinga si Casey. Sa huling eksena, bumalik si Evan sa lugar ni Faye at nalaman na hindi na siya babalik sa kanya, kaya nilunod niya ito sa pool.
Pagkatapos ay ginising niya ang Fae na simulant mula sa ipinagbabawal na silid upang i-activate ito. Samantala, si Esme ay ibinebenta din sa isang black market auction. Si Desmond pala ang taong bumili sa kanya na nagbigay sa kanya ng isang lumang kwintas at isinama siya sa kanyang paglalakbay para sa isang bagong buhay. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.